Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa proseso ng wikang Filipino. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa proseso ng wikang Filipino. Unang panahon ay panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang iba't ibang rehiyon sa Pilipinas ay may sariling mga wika at dialekto bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ginamit ng mga Espanyol ang wikang Espanyol bilang wika ng edukasyon, relihiyon at pamahalaan, ngunit hindi ito lubos na tinanggap ng mga Pilipino. Ang ikalawang panahon ay panahon ng pananakop ng Amerikano. Pinalitan ng Ingles ang Espanyol bilang pangunahing wika ng edukasyon at pamahalaan. Gayunpaman, naging mahalaga ang mga katutubong wika kaya nagsimula ang ideya ng pagkakaroon ng pambansang wika na kumakatawan sa identidad ng mga Pilipino. Para naman sa ikatlong panahon ay ang pagpapahayag ng pambansang wika noong taong 1935 sa ilalim ng Konstitusyon 1935. Sa ilalim ng 1935 Constitution, iniutos ni Pangulong Manuel L. Quezon na ama ng wikang pambansa na magganap ng wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Kadahilan ng ito ay tinatagang Surian ng Wikang Pambansa o SWP noong 1936 upang magsagawa ng pag-aaral sa iba't ibang wika sa bansa. Tagalog ang napili noong 1937 dahil ito ang may pinakamaraming tagapagsalita, may maunlad na panitikan at ginagamit sa Maynila, ang sentro ng politika at ekonomiya. Pagsapit ng Disyembre 30, 1937, idineklara na ni Pangulong Quezon na Tagalog ang magiging batayan ng pambansang wika. Para naman sa ikaapat, ito ay ang pagpapalaganap ng wikang pambansa. Noong 1940, sinimula ng pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan. Sa panahong ito, tinawag ang wika bilang wikang pambansa na batay sa Tagalog. Para naman sa ikalimang panahon, ito ay panahon ng kasarinlan noong 1946. Noong Hulyo 4, 1946, kasabay ng proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas, ang wikang pambansa ay opisyal na kinalala bilang Pilipino. Pagdating ng 1973, dito na pumapasok ang 1973 Constitution. Ito ay tungkol sa pagpapalit ng wikang pambansa. Sa ilalim ng 1973 Constitution, itinakda ang Filipino bilang ebolusyon ng wikang pambansa upang mas maging inklusibo at tumanggap ng impluwensya mula sa iba pang katutubong wika sa Pilipinas. Pagpasok ng 1987 sa ilalim ng 1987 Constitution, formal na pinakilala ang Filipino bilang wikang pambansa. Sa 1987 Constitution, formal na ipinahayag na ang Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas. Sa kabuuan ng proseso ng wikang Filipino, ang Filipino ay tinuturing na living language na patuloy na yumayabong mula sa iba't ibang wika sa bansa, kabilang ang Tagalog, Bisaya, Ilocano at iba pa. Para mas madali ninyong maunawaan ang proseso ng wikang Filipino, narito ang buod. Noong taong 1937, idineklara ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. Pagsapit ng 1959, tinawag ng Pilipino ang pambansang wika ng Pilipinas. Pagdating naman ng 1987, pinalitan ng pangalan at formal na kinilala bilang Filipino. Isang wikang nagbabago at yumayaman mula sa iba't ibang wika sa bansa. Kabuuan, ang Filipino bilang pambansang wika ay simbolo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura at dialekto sa bansa. Proseso ng wikang Filipino.
Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.